isang gabi ng bayanihan, sa himpapawid, ang pagliligtas ng Maynila, NAIA Control. Sa tabi, ito ang Finnair 071, kami ay tinamaan ng malaking kidlat. Ang rear stabilizer ay nawasak, may tumutulong gasolina. Kailangan namin ng agarang emergency landing. Finnair 071, sa kasalukuyan, masama ang panahon sa paligid ng paliparan at mababa ang visibility. Walang umiiral na safety manual para gabayan ang isang eroplanong walang rear stabilizer. Dahil sa panganib ng pagkasara ng runway at pagkaantala ng logistic kung may aksidente, magtungo kayo sa kalapit na Maynila, Pilipinas. Anong sinasabi ninyo? Limitado na ang gasolina namin. Wala na kaming kakayahan na umabot pa sa Maynila. Ang sagot na iyon ay isang parusa ng kamatayan. Sa ilalim ng balabal ng manual at pagkalugi, itinulak nila ang eroplanong may lulan na 300 na buhay patungo sa kalaliman ng dagat. Ngunit sa sandaling halos sumuko na ang lahat, isang bansa na hindi kasama sa aming ruta at walang koneksyon sa aming eroplano o bansa, ang tumugon, kakayahan na lumampas sa manual. Desisyon na nagpatakbo sa buong sistema ng bansa. Ngayon, inihahayag namin ang record ng gabing iyon kung saan 300 na buhay ang nailigtas. Bago simulan ang kwento, malaking kasiyahan po kung maaari kayong mag-subscribe sa channel at pindutin ang like. Iwanan din po sa komento kung saan kayo nakikinig at samahan kami. Ang pangalan ng channel ay Mata ng Puso. Ako si Erin Olson, Chief Purser ng Finnair sa Finland. Para sa akin, na naglalayag sa himpapawid sa loob ng halos 30 taon, ang gabing iyon ay mananatiling isang karanasang hindi ko malilimutan habang buhay. Disyembre 3, 2024. 2 araw bago ang Pasko. Ang AY071 na umalis sa Helsinki-Vantaa Airport ay lumilipad patungo sa Asia. Karamihan sa 320 na pasahero ay mga pamilyang Finnish na magbabakasyon sa ibang bansa para sa pagtatapos ng taon. Mula sa iba't ibang sulok ng cabin, maririnig ang masayang tawanan ng mga bata. Sa upuan sa bintana, isang paslit na babae na unang beses sumakay sa eroplano ang nakadikit ang ilong sa madilim na kalangitan sa gabi. Itinuro ng bata ang isang bituin sa labas ng bintana at nagtanong sa kanyang ina, "Iyan po ba ang tirahan ni Santa Claus?" Ang paglipad sa gabi, 30,000 talampakan sa itaas ng Japan Sea ay laging balot ng katahimikan. Tanging ang mababang ugong ng makina ang pumupuno sa loob ng eroplano at sa ilalim ng kulay kahel na ilaw, isa-isang nakatulog ang mga pasahero. Habang humihigop ng mainit na kape sa gali, sinabi ko sa aking kasamahan, si Aino. Talagang payapa ang gabing ito. Ngumiti si Aino at tumango. Isang biyahe na parang regalo sa Pasko, Chief. Pagdating natin, kumain tayo ng masarap. Sasama ba kayo, Chief? Tumawa ako at umiling. Matutulog ako ng mahimbing sa hotel. Sa edad kong ito, mahirap na ang maglakad magdamag. Sa sandaling natapos o hindi natapos ang aking mga salita, pumuti ang labas ng bintana. Isang matinding kislap ang bumalot sa buong eroplano na nakakabulag. Huminto ang aking kamay na may hawak na tasa ng kape at pagkatapos ng isang saglit na katahimikan, isang nakakabingi na dagundong ang yumanig sa kabin. Kidlat iyon. Ang kidlat mula sa isang cumulonimbus cloud na biglang nabuo sa mataas na altitude ay direktang tumama sa aming eroplano. Nahulog ang tasa ng kape at nabasag. Napaso ang aking paa ng mainit na likido, ngunit wala akong oras para maramdaman iyon. Dahil isang bagay na mas nakakatakot ang sumunod. Namatay ang lahat ng ilaw sa cabin. Sa gitna ng itim na kadiliman, umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga bata at ang mga hiyaw ng takot ng mga pasahero. Narinig ko ang matinis na iyak ng paslit na babae kanina. "Mama, natatakot ako." Nawala na lahat ng bituin. Automatiko kong kinuha ang cellphone sa aking bulsa at binuksan ang flashlight. Sa maliit na ilaw na iyon bilang gabay, tumakbo ako patungo sa cockpit. Ang mga mukha ng mga pasaherong nakita ko habang naglalakad ako sa pasilyo ay nagyeyelo sa takot. Isang matandang mag-asawa ang mahigpit na magkahawak kamay at nagdarasal, habang isang batang ina ang yakap-yakap ang kanyang sanggol. Sa business class, isang lalaking nasa edad na, hawak ang kanyang briefcase, ang nakatingin sa labas ng bintana,
ngunit nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay kahit sa dilim. Kumatok ako sa pinto ng cockpit. Kapitan, ako ito, si Erin. Bumukas ang pinto at ang nakita ko ay ang mismong desperasyon. Lahat ng instruments ay patay. Ang cockpit, na karaniwang nagniningning sa daan-daang ilaw, ay lubusang nilamon ng kadiliman. Tanging iilang analog instruments lamang na pinapagana ng emergency battery, ang mahinang umiilaw, ang altimeter, ang airspeed indicator, at ang attitude indicator. Iyon lang ang nagsasabi sa amin na lumulutang pa rin kami sa himpapawid. Ang mukha ni Kapitan Mark Wiltanen ay mas maputla pa kaysa sa instrument panel. Sa 35 taon niyang karera, iyon ang unang beses na nakita ko ang isang veteranong piloto na ganoon kaapektado. May tumutulong pawis sa kanyang noo at ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay na nakahawak sa control column ay nakalabas. Erin, sabi ng kapitan sa mahinang boses, lahat ay tinamaan, ang buong fly-by-wire system ay wala na. Ang rear computer, autopilot, at kahit ang communication backup ay hindi tumutugon. Tanging ang manual control na lang ang gumagana. Sa awa ng Diyos, sumigaw si unang opisyal Juha Koskinen habang pinupukpok ang instrument panel. May abnormal na indikasyon sa fuel gauge. May hinala ng tagas ng gasolina mula sa kaliwang wing tank. Mukhang nagkaroon ng crack sa fuel line dahil sa impact ng kidlat. Gaano kalala? Tanong ko. Umiling si unang opisyal Juha. Hindi ko masabi ng eksakto, hindi stable ang gauge. Ngunit ang sigurado, wala tayong oras para magtagal sa itaas. Kahit saan, kailangan nating lumapag sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung gaano kami kapanganib. Walang navigation, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Walang komunikasyon, hindi kami makahingi ng tulong. At dahil pa sa tagas ng gasolina, wala kaming oras na maghintay sa himpapawid. Walang makita sa labas ng bintana. Hindi namin alam kung langit ba iyon o dagat o kung saan ang lupa. Tanging lubusang kadiliman. Isang malaking ibon na nawalan ng mata at tenga at duguan ang lumilipad, iyon mismo ang aming eroplano na may lulan na 320 na buhay. Bumuntong hininga si Kapitan Mark at nagsalita. Kung buhay lang sana ang emergency radio frequency. Ang emergency transmitter ay nasa hiwalay na sirkito, baka may makarinig sa signal natin. Kinuha niya ang mikropono. Sa nanginginig na kamay, ang kapalaran ng 320 sa amin ay nakasalalay sa isang maliit na makina. Lalong lumalala ang sitwasyon sa loob ng eroplano. Lumabas ako ng cockpit at bumalik sa cabin. Kailangan kong pakalmahin ang mga tauhan at bigyan ng panatag ang mga pasahero. Ngunit ang tanawin na nakita ko sa cockpit ay hindi maalis sa isip ko. Pilit na bumukas ang emergency lighting. Isang mahinang berdeng ilaw ang humaba sa pasilyo. Sa ilalim ng ilaw na iyon, nakita ko ang mga mukha ng mga pasahero, takot, pagkabalisa at pagsuko. Sa 30 taon ng paglipad, ito ang unang beses na nakita ko ang napakaraming tao na nanginginig ng sabay-sabay. Chief, may problema, tumakbo si Aino. Isang pasahero sa economy class ang hinimatay. May diabetes siya at mukhang tumigil sa paggana ang kanyang insulin pump. Agad akong tumakbo. Sa kalagitnaan ng economy class, isang lalaking nasa edad na ang nakahandusay sa upuan. Maputla ang kanyang mukha at basang-basa ng pawis ang buong katawan. Sa tabi niya, hawak ng kanyang asawa ang kanyang kamay, umiiyak at tinatawag siya, "Mahal, lumaban ka, please. Hindi ba't makikita mo pa ang mukha ng apo mo? Nangako tayong magkikita sa Pasko, hindi ba?" Mabilis akong kumuha ng emergency medical kit. Kinuha ko ang glucose gel at ipinahid sa labi ng pasyente. Hypoglycemic shock ito. Nagmalfunction ang kanyang automatic insulin injector dahil sa kidlat. Para sa isang pasyente na umaasa sa electronic device para mabuhay, ang blackout na ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Sir, kung naririnig ninyo ang boses ko, pakigalaw po ang inyong daliri. Mahina. Talagang mahina, nanginginig ang kanyang hintuturo. Mayroon pa siyang kamalayan, ngunit hindi ko alam kung gaano pa siya magtatagal. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang boses ni Kapitan Mark mula sa speaker ng cabin. Ito ay isang broadcast na pilit na binuhay ng emergency battery. Minamahal na mga pasahero, ito po ang inyong kapitan. Sa kasalukuyan,
Ang ating eroplano ay nasa emergency dahil sa pinsala ng electronic device mula sa kidlat. Pakisunod po ang mga tagubilin ng inyong mga cabin crew at manatiling kalmado. Sinusubukan namin ang isang emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Kailangan naming malaman kung ano ang kalagayan namin. Pumasok ako sa cockpit at nakita kong hawak ni Kapitan Mark ang radio. Buhay ang emergency frequency. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kalapit na control, ito ang Finnair 071, Mayday, Mayday, Mayday. Rear system totally dead, fuel leak in progress. Humihiling kami ng agarang emergency landing. Pakitugon. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malamig na boses ang nanggaling sa radio. AY071, kalapit na control ito. Natanggap namin ang inyong sitwasyon. Kasalukuyang, kinukumpirma namin ang posisyon ng inyong eroplano. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Kapitan Mark. Ngunit sandali lang iyon. AY071, sa kasalukuyan, hindi posible ang visual flight dahil sa masamang panahon sa inyong lugar. May gale warning. Maghintay muna sa itaas hanggang gumanda ang panahon. Sumigaw ang kapitan sa nagmamadaling boses. Control, hindi kami pwedeng maghintay. Tumutulo ang gasolina namin. Patuloy itong tumutulo. Wala kaming oras maghintay sa himpapawid. Humihiling kami ng agarang landing permit. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Napakahaba. Pigil hininga akong nakatingin sa radio. At ang sagot na bumalik ay napakalamig. AY071, ikinalulungkot namin. Ngunit ang paliparan na ito ay hindi handang tumanggap ng eroplanong may sirang navigation system. Ayon sa operating regulations ng paliparan na ito, walang espesyal na guidance procedure para sa mga eroplanong may equipment failure. Nag-aalala kami sa posibleng pagkaantala ng logistic dahil sa pagkasara ng runway kung magkakaroon ng aksidente. Pinapayuhan namin kayong magtungo sa Maynila, Pilipinas, kung saan kumpleto ang mga pasilidad. Hindi ako makapaniwala. Nagdurugo kami sa himpapawid at nag-aalala sila tungkol sa pagkaantala ng logistic. Nagtaas ng boses ang kapitan. Control! May emergency patient din kami sa loob ng eroplano. Pakiusap, re-evaluate ninyo. AY071, nananatili ang aming posisyon. Ang mga paliparan sa Pilipinas ay dapat mayroong pasilidad at tauhan na handa para sa ganyang sitwasyon. Magtungo kayo sa Maynila. Good luck. At tumahimik ang radio. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa cockpit. Nagnitngit si unang opisyal Juha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang humarap si Kapitan Mark at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay halo ng galit at desperasyon. Itinago nila sa likod ng salitang kaligtasan at iniwan kami, Erin. Mas mahalaga sa kanila ang panganib sa operasyon ng paliparan kaysa sa buhay ng 320 na tao. Wala akong masabi. Naging nawawalang ibon kami sa himpapawid. Isang eroplanong humingi ng tulong ngunit tinanggihan. Sa kabin, ang pasyenteng may hypoglycemia ay naghihingalo at ang gasolina ay tumutulo sa sandaling ito. Bumuntong hininga si Kapitan Mark at sa nanginginig na kamay, inikot niya ang frequency dial. Maynila, tatanggapin kaya nila kami? Sumagot si unang opisyal Juha. Wala na tayong ibang pagpipilian, Kapitan. Pinindot ni Kapitan Mark ang mic button. Itinuon niya ang frequency sa Manila Control na nakasalalay sa huling pag-asa. Nanginginig ang kanyang daliri at 2 beses pa siyang nadulas sa dial. Nang sa wakas ay tumugma ang frequency, huminga siya ng malalim at pinindot ang mic button. Manila Control. Ito ang Finnair 071, Mayday, Mayday, Mayday. Kasalukuyan kaming nasa itaas ng dagat patungo sa Maynila, walang rear navigation system. May fuel leak at emergency patient sa loob. Humihiling kami ng agarang emergency landing. Pakitugon. Tanging static lang ang lumabas sa radio. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, parang huminto ang oras. Pigil hininga akong nakatingin sa speaker. Paano kung tanggihan din nila kami, tulad ng kanina? Sumagi sa isip ko ang kaisipang iyon. Nang biglang, AY071, ito ang Manila. Malinaw na natanggap ang inyong update. Isang mababa, kalmadong boses. Ngunit mayroon itong hindi matitinag na lakas. Yumuko si Kapitan Mark. Kapitan, alam ko ang sitwasyon. Mula ngayon, ako mismo ang gagabay sa inyo. Una,
Sabihin ninyo sa akin ang eksaktong kalagayan ninyo. Aling instruments ang gumagana? Sumagot si Kapitan Mark. Altimeter, airspeed indicator, attitude indicator lang ang buhay. Ang iba, patay na lahat. Pati ang gyro compass, hindi tumutugon. Naiintindihan. Magpapatuloy tayo sa no gyro approach. Kapitan, maniwala lang kayo sa akin at sumunod. Ako ang magiging mata at tenga ninyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may kakaiba. Iba ito sa malamig na tono kanina. Ang taong ito ay hindi kami tinataboy. Siya mismo ang nag-aalok na umako ng responsibilidad. Manila, tanong ni Kapitan Mark. Alam ba ninyo kung eksakto kaming nasaan? Imposible ang location check sa navigation system namin. Sandali lang po. Kinukumpirma sa radar. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muling narinig ang boses ng controller, AY-071, na kumpirma namin ang posisyon. Nasa kalawakan pa, mga 500 kilometro sa kanluran ng Maynila. Kung mapanatili ninyo ang kasalukuyang direksyon, posibleng makarating sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila sa loob ng 1 oras. 1 oras. Namutla ang mukha ni unang opisyal Juha sa salitang iyon. Sa mahinang boses, sinabi niya, sa bilis ng fuel leak, barely lang. Talagang barely, sabi ni Kapitan Mark. Manila Control, hindi maganda ang sitwasyon ng gasolina. Kailangan namin ang pinakamaikling ruta. Sumagot ang controller. Kapitan, kinukumpirma po. Maghintay lang kayo sandali. Sa kabilang dulo ng radio, narinig ang tunog ng pagmamadaling pagkilos, tunog ng pagtipa sa keyboard, mabilis na usapan ng Tagalog sa ibang tao. Hindi ako nakakaintindi ng Tagalog, ngunit naramdaman ko na may ginagawa sila para sa amin. Pagkalipas ng halos 2 minuto, bumalik ang boses ng controller, AY-071, katatapos lang ng konsultasyon namin sa Philippine Air Force at DOTR. Binuksan namin ang isang restricted airspace, ang no-fly zone ng militar, na karaniwang hindi pinapayagan ang civilian aircraft. Sa loob ng 1 oras, bubuksan namin yan bilang inyong eksklusibong ruta. Hindi ako makapaniwala. Binuksan ang restricted airspace? Ganoon lang ba kadali iyon? Si Kapitan Mark ay nagulat din. Manila Control, pakikumpirma. Pinapayagan kaming dumaan sa lugar na iyon? Tama po, dumaan kayo sa straight line na ruta. Ang rutang ito ay magpapaikli ng flight time ng halos 15 minuto. Bumuga ng hininga si unang opisyal Juha. Malaking bagay ang 15 minuto. Talagang malaking pagkakaiba. Nagpatuloy ang controller. At Kapitan, inutusan namin ang lahat ng eroplanong kasalukuyang lumilipad patungo sa Maynila na mag-hold sa itaas. Binuksan namin ang himpapawid ng Maynila. Kayo ang pinaka-priority. Huwag ninyong alalahanin ang ibang eroplano. Hindi ako makapaniwala. Ang bansa kanina ay itinaboy kami. Ginagamit na dahilan ang regulasyon at president. Ngunit ang Pilipinas ay muling inaayos ang buong sistema ng bansa para sa amin. Pagbubukas ng himpapawid, pag-hold sa lahat ng civilian aircraft. Hindi lang ito isang simpleng gawa. Ito ay isang pambansang desisyon. Nanginginig ang boses ni Kapitan Mark. Manila Control, nagpapasalamat kami. Maraming salamat talaga. Kalmado ang sagot ng controller. Ang pasasalamat ay sa paglapag na lang po. Sa ngayon, tumuon lang kayo sa aking mga instruksyon. Kapitan, ako ang magiging mata at tenga ninyo mula ngayon. Sa mga salitang iyon, nakita ko na medyo nabawasan ang tensyon sa balikat ni Kapitan Mark. Siyempre, hindi pa tapos ang krisis. Ngunit hindi na kami nag-iisa. Naiintindihan, nagtitiwala kami sa Manila, sabi ng controller. Mabuti. Sisimulan na natin ang pagliko. Manatili sa kasalukuyang direksyon hanggang sa magbigay ako ng instruksyon. Magbibigay ako ng utos sa loob ng 30 segundo. Tumayo ako sa sulok ng cockpit at pinanood ang eksena. Sa gitna ng itim na gabi, may mga taong inabot ang kanilang kamay sa amin mula sa kung saan. Mga taong hindi namin kilala, na hindi namin nakita kahit minsan, ngunit hindi sila sumuko sa amin. Wala pa ring makita sa labas ng bintana. Ngunit ngayon, mayroon kaming direksyon, ang direksyon na tinatawag na Maynila. Muling narinig ang boses ng Manila Control. 071, 30 segundo na ang nakalipas. Simulan na ang pagliko sa kanan.
Ikinalas ni Kapitan Mark ang control column sa kanan. Dahil nasira ang hydraulic system, mabigat ang control column. Nakita ang mga ugat sa kanyang braso. Ang veterano na may 35 taong karera ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para paikutin ang eroplano. Umiikot na po, sabi ni Kapitan Mark. Mabuti, panatilihin iyan. Ngayon, bibilang ako ng segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Kalmado siyang nagbibilang ng numero. Habang nakikinig sa boses na iyon, napansin ko, kinakalkulan niya kung gaano na kami umiikot sa pamamagitan ng oras. Ito ang tanging paraan para malaman ang direksyon ng walang gyrocompass. 11, 12. Stop the turn immediately. Ibinabalik ni Kapitan Mark ang control column sa orihinal na posisyon. Nagpantay ang eroplano. Magaling. Kasalukuyan kayong bahagyang kaliwa mula sa center line. Itama ang nose ng 2 degrees lang sa kanan. 2 degrees? Tanong ni unang opisyal Juha. Paano namin makukuha ang 2 degrees ng walang instrumento? Sumagot ang controller. Unang opisyal, nakikita ba ninyo ang airspeed indicator? Opo, nakikita ko. Mabuti. Sa kasalukuyang bilis, itulak lang ang control column ng bahagyang bahagya kasing laki lang ng isang finger joint sa kanan. Panatilihin iyan sa loob ng 3 segundo at ibalik sa orihinal na posisyon. Sinunod ni Kapitan Mark ang instruksyon. Iginiling niya ang control column kasing laki lang ng isang finger joint, binilang ang 3 segundo sa kanyang isip at ibinalik sa gitna. Mabuti, na correct, nasa center line na kayo. Namangha ako. Ang controller na ito ay nakikita ang galaw ng aming eroplano mula sa daan-daang kilometro ang layo gamit lamang ang radar screen at isinasalin niya ang impormasyong iyon sa human sensation isang finger joint lang 3 segundo. Ang ginagawa ng makina ay ginagampanan ng tao, sabi ni Kapitan Mark. Manila Control, kayo lang ba ang nagkakalkula ng lahat ng ito? Tumawa ng maikli ang controller. Hindi po ako nag-iisa. Mayroon kaming 4 na staff dito bukod sa akin. Isa para sa radar monitoring, isa para sa weather data, isa para sa runway status check, at isa para sa cross-check ng aking kalkulasyon. Kapitan, mag-focus lang kayo sa pagpapalipad. Kami na ang bahala sa lahat. Nakikinig ako sa mahihinang tunog sa kabilang dulo ng radio. Tunog ng keyboard, mahinang usapan ng Tagalog, tunog ng paglipat ng papel. Sa Manila Control Tower, maraming tao ang kumikilos para sa amin sa sandaling ito. AY071, check ng altitude. Pakisabi sa akin ang kasalukuyang reading ng altimeter. Sumagot si unang opisyal Juha. 25,000 feet po. Mabuti. Magsisimula na tayong bumaba. Bumaba kayo sa bilis na 1,000 feet bawat minuto. Kapag umabot kayo sa 10,000, lumipat sa level flight. Dahan-dahang itinulak ni Kapitan Mark ang control column pasulong. Unti-unting nagsimulang bumaba ang eroplano. Sa labas ng bintana, itim na kadiliman pa rin. Hindi namin alam kung nasa ulap kami o nasa itaas ng dagat. Ngunit bumaba kami, sinisira ang kadiliman, nagtitiwala lamang sa boses ng controller. Pagkatapos ng halos 10 minuto, biglang sumigaw si unang opisyal Juha. Umiilaw ang fuel warning light. Halos walang laman ang kaliwang tangke. Nag-aalalang sumigaw si Kapitan Mark. Manila Control. Critical na ang sitwasyon ng gasolina. Gaano na lang ang natitira bago kami dumating? Kasalukuyan po, halos 120 kilometro na lang papuntang Naya. Inaasahan ang pagdating sa loob ng 20 minuto. 20 minuto. Umiling si unang opisyal Juha. Mahirap, talagang mahirap. Sa sandaling iyon, nagsalita ang controller. Kapitan, wag po kayong mag-alala. Kung kinakailangan, handa na rin kaming paliparin ang Philippine Air Force aircraft. Ano man ang mangyari, hinding-hindi namin iiwan ang inyong eroplano. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib sa mga salitang iyon. Ang mga taong ito ay naghanda ng lahat para sa amin. Pagbubukas ng airspace, pag-hold sa civilian aircraft, at ngayon, pati na ang Air Force. Ang buong bansa ay kumikilos para sa mga dayuhan na unang beses nilang nakilala. Nanginginig ang boses ni Kapitan Mark. Manila, talagang napakagaling ninyong mga tao. Kalmado ang sagot ng controller. Kapitan, ginagawa lang namin ang aming trabaho.
Kung may eroplanong humihingi ng tulong sa himpapawid, ibababa namin ito sa lupa. Iyan ang dahilan kung bakit kami nandito. At nagdagdag ang controller. Kapitan, sisimulan na natin ang final approach. Mag-level flight kayo sa 10,000 at hintayin ang susunod kong instruksyon. Malapit na. May nagsimulang makita ng bahagya sa labas ng bintana. Kumikinang na mga butil ng ilaw sa ilalim ng ulap. Malayo pa, ngunit iyon ay tunay na ilaw. Ilaw ng lupa, ilaw ng tao. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pag-asa sa katotohanang patungo kami sa ilaw na iyon. Habang bumababa, sinira namin ang ulap at bumungad sa amin ang tanawin ng gabi ng Maynila. Ang mga runway light na nakahanay sa runway ay kumikinang na parang Milky Way. Sandali akong napahinga sa tanawin na iyon. Ito ang pinakamagandang runway na nakita ko, AY071. Nakikita ba ninyo ang runway? Sumagot si Kapitan Mark. Nakumpirma. Kitang-kita ang guidance lights. Mabuti. Kasalukuyan naming binuksan ang lahat ng guidance lights ng NAIA sa maximum intensity. Kapitan, bumaba kayo. Tingnan lang ang ilaw na iyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Hindi lang ang runway. Sa magkabilang gilid ng runway, 12-dosenang sasakyan ang naghihintay, kumikislap ang pulang rotating lights. Mga truck ng bumbero, ambulansya, at iba't ibang support vehicles. Nakahanay sila ng perpekto, parang naghihintay sa amin. Sabi ni Kapitan Mark, Manila, may nakikita kaming mga sasakyan sa tabi ng runway. Ano po ang lahat ng iyon? Sumagot ang controller. Ground Emergency Response Team po. 12 fire trucks, 6 na ambulansya, medical support team, at pati na ang runway recovery team lahat ay naka-standby. Magsisimula ang lahat ng suporta sa sandaling lumapag kayo. Mahinang bulong ni unang opisyal Juha, hindi ka pani-paniwala, ganyan kalaki ang tugon. Ganoon din ang naramdaman ko. Kami ay isang eroplano mula sa Finland. May ugnayang friendly ang Pilipinas at Finland, ngunit hindi kami magkapit-bahay. Gayunpaman, inihanda ng Pilipinas ang lahat ng ito para sa amin na hindi naman nila sariling eroplano. Sa sandaling iyon, nagsalita ang controller. Kapitan, may mahalagang sasabihin ako. Hindi namin makumpirma ang kalagayan ng landing gear ng inyong eroplano. Pakisuri kung gumagana ng maayos ang landing gear. Namutla ang mukha ni Kapitan Mark. Juha, i-check ang landing gear. Ibinalik ni unang opisyal Juha ang lever, ngunit walang tugon sa instrument panel. Ang lugar kung saan dapat umilaw ang berdeng ilaw ay nanatiling madilim. Kapitan, walang tugon ang indikasyon. Mukhang nasira ang electrical system dahil sa kidlat. Hindi namin makumpirma kung bumaba na ito. Hinawakan ni Kapitan Mark ang radio. Manila Control, hindi namin makumpirma ang kalagayan ng landing gear. Hindi gumagana ang indikasyon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, kalmadong sabi ng controller, naiintindihan, kami ang magkukumpirma. Kapitan, dumaan lang muna kayo sa mababang lipad sa itaas ng runway. Kumpirmahin ng ground team ang kalagayan ng gear sa pamamagitan ng mata. Binaba ni Kapitan Mark ang altitude. Dumaan kami, halos dumidikit sa runway. Sa labas ng bintana, nakita ang mga taong nakatayo sa lupa. Tumingin sila sa itaas, sa ilalim ng aming eroplano. AY071 na kumpirma. Lahat ng tatlong gear ay bumaba, ngunit mukhang ang front gear ay hindi lubusang nakalock. Maghanda para sa impact ng nose gear sa paglapag. Nagngit-ngit si Kapitan Mark. Hindi ito belly landing, ngunit kaya ng front gear, sabi ng controller. Kapitan, bilang paghahanda sa pinakamasamang sitwasyon, magwiwisik kami ng fire suppressant foam sa runway para mabawasan ang panganib ng sunog dahil sa friction heat. Magbibigay kami ng landing clearance sa loob ng 2 minuto. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga truck ng bumbero ay kumikilos sa runway. Nagsimula silang magwisik ng puting bula mula sa magkabilang gilid ng runway. Ang runway ay naging puti, parang umuulan ng nyebe. Naglalagay sila ng safety carpet sa daanan ng aming paglapag. Sa sandaling iyon, naisip ko ang mga pasahero sa cabin. Ang pasyenteng may hypoglycemia ay nasa panganib pa rin at ang 320 na pasahero ay naghihintay ng kanilang kapalaran ng walang kaalam-alam.
Sinabi ko kay Kapitan Mark, "Kapitan, pupunta ako sa cabin para ihanda ang mga pasahero." Tumango si Kapitan Mark. Hayaan silang kumuha ng brace position. At, Erin, salamat at nandyan ka. Lumabas ako ng cockpit at pumunta sa cabin. Habang naglalakad sa pasilyo, tiningnan ko ang mga mukha ng mga pasahero. Ang ilan ay nakatingin sa labas ng bintana, ang ilan ay nakapikit at nagdarasal. Ang paslit na bata ay natutulog sa bisig ng kanyang ina. Hindi niya alam kung gaano kapanganib ang gabing ito. Kinuha ko ang intercom. Nanginginig ang aking kamay, ngunit sinikap kong panatilihing kalmado ang aking boses. Minamahal na mga pasahero, ito po ang Chief Purser. Malapit na po tayong magsagawa ng emergency landing. Pakihigpitan po muli ang inyong seatbelts at kumuha ng brace position. Yumuko at hawakan ang inyong mga bukong-bukong. Magpapakita po kami ng halimbawa. Nagulo ang cabin. Sigaw, iyak at tunog ng pagyayakapan. Kinindatan ko ang mga crew at nagsimula silang pakalmahin ang mga pasahero sa kani-kanilang mga lugar. Lumapit sa akin si Aino. May luha sa kanyang mga mata. "Chief, maliligtas kaya tayo?" Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala. May mga taong tutulong sa atin, mga kamangha-manghang tao. Kailangan lang nating magtiwala sa kanila." Sa sandaling iyon, nag-broadcast si Kapitan Mark. "Minamahal na mga pasahero, ito po ang inyong kapitan. Kasalukuyan kaming sumusubok ng emergency landing sa Naya, Pilipinas. Tinutulungan kami ng mga controller at ground team ng Pilipinas. Ginagawa nila ang lahat para makalapag tayo ng ligtas. Pakisunod ang instruksyon ng mga crew at kumuha ng brace position. Lulapag tayo sa loob ng 13 segundo. Umupo ako sa jump seat at ikinabit ang seatbelt. Sa labas ng bintana, papalapit ang ilaw ng runway, ang runway na may puting bula, ang mga truck ng bumbero na may pulang rotating lights, at maraming taong naghihintay sa amin sa dilim. Pumikit ako at nagdasal sa aking puso. Sana maging ligtas kaming lahat at dumampi ang mga gulong sa runway. Unang dumampi ang mga main gear. Isang malakas na impact ang yumanig sa buong eroplano. Halos tumalon ako sa upuan. Ang seatbelt ay kumagat sa aking balikat, ngunit wala akong oras para maramdaman ang sakit. At pagkatapos ng 1 segundo, bumaba ang nose gear. Isang nakakakilabot na tunog, parang naghihiwa ng metal, ang pumuno sa kabin. Nasira ang front landing gear. Ang harap ng eroplano ay lumubog, tumusok sa runway, at ang apoy ay sumiklab sa labas ng bintana, apoy dahil sa friction. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa kabin. Iyak ng mga bata, hiyaw ng mga matatanda. Lahat ng tunog ay naghalo-halo at naging isang nakakabinging ingay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kulay kahel na apoy ay tumatalon mula sa ilalim ng eroplano papunta sa runway. Kami ay isang malaking bola ng apoy, dumudulas sa runway. Mabilis pa rin ang takbo at mukhang hindi kami titigil. Sa sandaling iyon, sa labas ng bintana, nagsimulang kumilos ang mga pulang ilaw mula sa malayo, ang mga truck ng bumbero. Kinakalkula nila ang bilis at direksyon ng aming eroplano mula sa magkabilang dulo ng runway habang pinapanatili ang safe distance. Kinakalkula nila kung saan kami hihinto at kung anong punto sila papasok para hindi mabangga ang pakpak. Lahat ng iyon ay hinuhusgahan sa isang iglap, unti-unting bumabagal ang eroplano. Ang foam na iniwisik kanina ay pinipigilan ang friction heat. Isa-isang namatay ang apoy, ngunit dumudulas pa rin ang eroplano. Palapit ng papalapit ang dulo ng runway. Pigil hininga akong nakatingin sa labas ng bintana. May damuhan sa dulo ng runway at lampas doon makikita ang fence. Paano kung umabot kami doon? Sa sandaling iyon, malakas na yumanig ang eroplano at sa wakas, tumigil ito. Ilang 50 metro na lang ang natitira sa dulo ng runway. Sandali akong hindi gumalaw. Nakabitin lang sa seatbelt, huminga ng malalim, nailigtas kami. Buhay kami. Sa paghinto ng eroplano, biglang sumugod ang mga truck ng bumbero. Lumapit sila na parang eksakto nilang kinakalkula ang safety angle sa pagitan ng dulo ng pakpak at ng fuselage at nagwisik ng puting coolant sa ilalim ng eroplano para patayin ang anumang natitirang apoy.
Ang puting singaw ay umakyat mula sa fuselage na nasunog dahil sa friction. Habang pinapanood ko ang tanawing iyon, naintindihan ko. Ang mga taong ito ay hindi lang tumakbo. Kinakalkula nila ang approach angle, bilis, at inaasahang stopping point ng aming eroplano simula pa kanina. Para makapasok sila ng walang kahit isang segundong pagkaantala sa sandaling huminto kami. Hindi ito instinct, ito ay training. Training na inulit ng hindi mabilang na beses. Ngunit wala kaming oras para magpahinga. May amoy ng usok sa loob ng eroplano. Posibleng nagliyab ang electrical system. Kinalas ko ang seatbelt at tumayo. Ang instinct ng 30 taong karera ay kumilos. All crew, emergency evacuation standby. Sigaw ko. Left door 1, right door 1, prepare to open. Tumakbo ang mga crew sa kani-kanilang posisyon. Pumunta ako sa pinakamalapit na emergency exit. Binuksan ko ang pinto at automatikong lumabas ang escape slide. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok sa cabin at sa kabilang dulo, nakita ko ang ilang tao na tumatakbo patungo sa amin. Mga bumbero, dala ang kanilang axe, mga paramedic, hila-hila ang stretcher. Sinalubong nila ang mga pasahero sa ilalim ng slide. 1, 2, 3. Sinalo nila ang bawat pasahero na dumudulas gamit ang kanilang mga bisig. Isang matanda ang nag-aatubili sa harap ng slide. Nanginginig ang kanyang mga paa at hindi makatalon. Isang bumbero sa ibaba ang umakyat sa slide. Kinuha niya ang kamay ng matanda at dahan-dahang nag-slide pababa kasama niya. Sa sandaling dumampi ang matanda sa lupa, niyakap niya ang bumbero at umiyak. Tiningnan ko ang cabin at sinuri kung may natitira pang pasahero. Sinuri ko ang bawat upuan. Binuksan ko, pati ang mga banyo. Wala na, lahat ay nakalabas. Pumunta ako sa upuan kung nasaan ang pasyenteng may hypoglycemia. Mayroon na roong mga paramedic. Inilipat nila ang pasyente sa stretcher. Umiiyak ang asawa ng pasyente sa tabi niya. Ang isa sa mga paramedic ay inalalayan ang balikat ng asawa at nagsalita. "Huwag po kayong mag-alala. 5 minuto lang. Nasa ospital na tayo. Tiyak na ililigtas namin siya." Habang pinapanood ko ang tanawing iyon, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga paa. Sa wakas, dumating ang realization. Tapos na talaga. Lahat kaming 320 ay buhay at nakatapak sa lupaing ito. Tumayo ako sa harap ng emergency exit at tumingin sa labas. Ang runway ay parang isang battlefield. Mga truck ng bumbero, ambulansya, support vehicles, na kumikislap ang pulang ilaw sa lahat ng dako. Daan-daang tao ang abala sa pagkilos. At ang lahat ng iyon ay para sa amin. Para sa mga dayuhan na hindi nila kilala, na wala silang koneksyon. Tumayo ako sa escape slide at sandaling hindi gumalaw. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking mukha. Noong umalis kami sa Helsinki, inakala kong ito ay isang ordinaryong biyahe. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa runway ng isang bansang tinatawag na Pilipinas, na iligtas ng mga tao sa bansang ito. Nag-slide ako pababa. Sa sandaling dumampi ang aking mga paa sa lupa, halos lumuhod ako. Nakaluhod ako sa malamig na aspalto, hindi makagalaw sa loob ng ilang sandali. May naglagay ng kumot sa aking balikat. Tumingala ako at nakita ang isang Pilipinang empleyado ng paliparan. Sa nahihirapang Ingles, sinabi niya, "Are you okay? You are safe now. This is the Philippines." Sa mga salitang iyon, sa wakas ay umagos ang aking luha. Sa bus na nagdadala sa amin patungo sa terminal, tumingin ako sa labas ng bintana. Lampas na ng 4 a.m., ngunit ang NAIA ay maliwanag na nakailaw. Nag-standby sila sa buong gabi para sa amin. Nang dumating ang bus sa terminal, bumukas ang pinto. At muli akong nagulat. Maraming tao ang naghihintay sa amin sa loob ng terminal. Medical team, interpreter, airport staff, at pati na ang mga voluntaryong nakapulang vest. Paano nagtipon ang ganoong karaming tao sa ganoong kaagang oras? Lumapit sa akin ang isang staff. Mahusay siyang mag-Ingles. "Chief Purser, we need your passenger manifest and injury status confirmation. And are there any injured among your crew?" Doon ko lang naisip ang aking sarili. May gasgas sa likod ng aking kamay at masakit ang aking tuhod. Hindi ko alam kung kailan ako nasugatan. Okay lang ako. Tingnan ninyo muna ang mga pasahero bago ako. Umiling ang staff. "The crew are also passengers.
please have the medical team check you first. We will take care of the passengers. Muli akong nagulat sa mga salitang iyon. Karaniwan, ang crew ang huling nag-aalaga sa mga pasahero. Trabaho namin iyon. Ngunit gusto rin nila akong alagaan. Sa 30 taon bilang crew, ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganitong pagtrato. Isang pansamantalang medical area ang inayos sa isang sulok ng terminal. May mga cot na nakahanay at mga doktor at nurse na nagsusuri sa bawat pasahero. Nakita ko ang pasyenteng hinimatay dahil sa hypoglycemia. Nakabawi na siya ng malay. Habang nakadextrose, hawak niya ang kamay ng kanyang asawa. Lumapit ako sa kanya. Okay ka na ba? Tumango ang pasyente. Salamat, Erin. Kung hindi mo ako pinahiran ng glucose gel, siguro, hindi niya natapos ang pangungusap. Ang kanyang asawa ang nagsalita. Pagdating agad ng medical team ng Pilipinas, chinek nila ang blood sugar at ininject ng insulin. Hindi umabot ng 5 minuto. Nailigtas nila ang buhay ng asawa ko sa loob ng 5 minuto. Tumingala ako at tiningnan ang medical team. Lumipat na sila sa susunod na pasyente. Walang tigil, parang mga sundalo sa battlefield. Sa sandaling iyon, tumakbo sa akin si Aino. Chief, tingnan ninyo doon. Itinuro ni Aino ang lugar kung saan nakita ang paslit na babae at ang kanyang ina. Siya ang bata na tumitingin sa mga bituin sa labas ng bintana. Ang bata ay may hawak na manika na ibinigay ng isang Pilipinong voluntaryo, isang bear plushie. Sa mukha ng bata, may maliit na ngiti sa halip na takot. May ibinigay ang voluntaryo sa ina ng bata. Kumot, mainit na inumin, at isang maliit na bag ng merienda. Paulit-ulit na yumuko ang ina at nagpasalamat. Masayang ngumiti ang voluntaryo at kumaway. Habang pinapanood ko ang tanawing iyon, naisip ko, hindi ito procedure. Walang nakasulat sa manual na bigyan ng bear plushie ang mga pasahero na nag-emergency landing. Ito ay isang bagay na ginagawa ng tao sa kapwa-tao. Pagkatapos ng halos 1 oras, nag-anunsyo ang airport staff gamit ang mikropono. Para sa mga pasahero ng Finnair 071, inihanda namin ang mga kwarto sa mga hotel sa paligid ng paliparan. Libre po ninyong magagamit ito sa loob ng 1 araw at inaasahan namin na gabayan kayo sa replacement flight bukas. Inihanda na rin ang pagkain at toiletries sa inyong kwarto. Nagbulungan ang mga pasahero. Libreng hotel, ang paliparan, na hindi ang airline, ang nagbabayad. Hindi rin ako makapaniwala. Bakit gagastusan ng paliparan ng Pilipinas na hindi naman kasapi ng Finnair ang ganito kalaking halaga? Nagtanong ako sa airport staff na malapit. Excuse me, sino po ang magbabayad sa gastos na ito? Kalmado ang sagot ng staff. Pwede na po nating isettle iyan sa airline mamaya. Ang mahalaga ngayon ay makapagpahinga kayo ng maayos. Ang problema sa gastos ay pagkatapos na ng pahinga. Nawalan ako ng salita sa mga salitang iyon. Ang bansa kanina ay itinaboy kami, nag-aalala sa pagkaantala ng logistic, ngunit ang Pilipinas ay sinasabi na ang gastos ay pangalawang issue. Ganito ba magkaiba ang dalawang bansa sa Asia? Sa pasilyo patungo sa hotel room, nakita ko si Kapitan Mark. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Tumayo ako sa tabi niya. Kapitan, okay ka na ba? Dahan-dahang humarap si Kapitan Mark. Namumula ang kanyang mga mata. Erin, nagpalipad ako ng eroplano sa loob ng 35 taon. Lumapag ako sa 12-dosenang bansa sa buong mundo. Ngunit ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Hindi ko pa nakita ang isang bansa na gumalaw ng cohesive na ganito. Tumango ako. Ako rin. Hindi lang ito dahil sa mahusay ang paliparan, Kapitan. Mula sa controller hanggang sa bumbero, medical team, airport staff, at mga voluntaryo lahat sila ay kumikilos para sa iisang layunin, ang iligtas tayo. Ngumiti ng maikli si Kapitan Mark. Oo, naramdaman ko rin. At, sabi niya, habang nakatingin sa labas ng bintana, ano kaya ang kinakain ng mga tao sa bansang ito para maging ganyan? Hindi ako sumagot. Tiningnan lang namin ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang sa dilim bago sumikat ang araw. Ang ilaw na nagligtas sa amin. Kinabukasan ng hapon, nasa departure lobby ako ng NAIA. Oras na para sumakay sa replacement flight patungo sa aming destinasyon. Ngunit hindi madali para sa akin ang umalis. Nang magising ako sa hotel, sandali akong hindi sigurado kung nasaan ako.
Nakita ko ang isang hindi pamilyar na cityscape sa labas ng bintana. Doon ko lang naintindihan na hindi pala panaginip ang nangyari kagabi. Nandito talaga kami sa Pilipinas, buhay. Nakita ko ang mga pasahero sa breakfast area ng hotel. Ang mga mukha na puno ng takot kagabi ay mukhang kalmado na ngayon. Ang paslit na bata ay kumakain habang mahigpit na yakap ang bear plushie na natanggap niya kagabi. Ang lalaking may hypoglycemia ay tumatawa kasama ang kanyang asawa habang umiinom ng kape. Lahat sila ay buhay. Lahat ng 320. Sa pasukan ng departure lobby, ang mga taong tumulong sa amin kagabi ay nag-aabang, mga voluntaryong nakapulang vest, ilang nurse na nagbigay ng medical support sa madaling araw at mga airport staff. Kinawayan nila kami at binati na parang nagpapahatid ng isang matagal ng kaibigan. Lumapit ako sa kanila. Isang salita lang ang masabi ko. Maraming salamat. Maraming salamat po talaga. Masayang ngumiti ang isa sa mga voluntaryo. Have a safe trip. Next time, come to the Philippines for a better reason. Nainit ang aking dibdib sa mga salitang iyon. Next time, for a better reason. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umikot sa aking isip. Habang papunta sa boarding gate, nakita ko si Kapitan Mark. May hawak siyang isang maliit na sobre. Ano iyan? Tanong ko. Binuksan ni Kapitan Mark ang sobre at ipinakita sa akin. May isang sulat sa loob. Binigay lang sa akin ng airport staff. Mula raw sa controller na gumabay sa atin kagabi. Sa controller? Nagulat ako. Siya? Tumango si Kapitan Mark at binasa ang sulat. Kapitan, natuwa akong marinig na nakalapag kayo ng ligtas kagabi. Sa totoo lang, natakot din ako. Sa simulation ko lang nagawa ang no-gyro approach at iyan ang unang beses na ginawa ko ito ng totoo. Nanginginig din ang kamay ko habang nagbibilang ng segundo at nagbibigay ng turn instruction. Ngunit naging posible ito dahil nagtiwala kayo sa bawat salita ko. Kayo ang tunay na bayani. Sana, kung magkaroon ng pagkakataon, magkape tayo sa Helsinki. Have a great trip. Hindi ako nakapagsalita matapos marinig ang mga salitang iyon. Natakot din pala ang controller na iyon. Sa simulation lang pala niya nagawa. Gayunpaman, sa nanginginig niyang kamay, inako niya ang responsibilidad para sa buhay ng 320 sa amin. Doon ko lang nalaman kung gaano kalaking takot at responsibilidad ang nasa likod ng kalmadong boses na iyon kagabi. Sabi ni Kapitan Mark. Ganoon din ang pakiramdam ko. Hindi niya yata alam na siya ang tunay na bayani. Tumango ako. Baka ganyan ang mga Pilipino, mga taong hindi alam kung gaano kahanga-hanga ang ginawa nila. Mga taong nag-iisip na ginawa lang nila ang nararapat gawin. Sumakay ako sa eroplano at umupo sa upuan. Sa labas ng bintana, nakita ko ang tanawin ng Naya. Sa malayo, nakita ang runway kung saan kami nag-forced landing kagabi. Payapa na ngayon, nagla-landing at nagte-take off ang ibang eroplano na parang walang nangyari. Ngunit alam ko kung ano ang nangyari sa runway na iyon kagabi. Nadaan-daang tao ang tumakbo para sa amin. Isinasantabi ang kanilang sariling kaligtasan. Na isang bansa ang kumilos ng sabay sa langit at lupa at nagligtas ng mga dayuhan, umalis ang eroplano. Unti-unting lumiit ang Naiya at naglaho sa ulap. Tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Sa ulat na isinumite ko sa Finnair head office, isinulat ko. Noong araw na iyon, nakilala namin ang bansang Pilipinas sa unang pagkakataon. Isang bansa na wala sa aming ruta at hindi ang aming destinasyon. Ngunit nang isara ng ibang bansa ang kanilang pinto, ginagamit na dahilan ang regulasyon at procedure, ang Pilipinas ang tanging bansa na nagsabi, halikayo. Kami ang aako sa lahat ng responsibilidad. Binuksan nila ang kanilang himpapawid, ang kanilang restricted airspace. Naglagay sila ng fire suppressant foam sa runway at naghintay sa amin sa gitna ng apoy. At sa sandaling tumapak kami sa lupa, sinuutan nila kami ng kumot at sinabi, ito ang Pilipinas, ligtas na kayo. 30 taon akong naglakbay sa buong mundo. Ngunit hindi ko pa nakita ang sistema at mga tao ng isang bansa na naging perpektong isa tulad noon. Ang boses ng controller, ang kamay ng bumbero, ang tingin ng medical team, ang ngiti ng voluntaryo lahat ay naghatid ng isang mensahe. Hinding-hindi ka namin susukuan. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin sa akin ni Kapitan Mark, kapag dumating ang pinaka nakakatakot na sandali,
Buksan mo ang mapa at hanapin ang Pilipinas. Doon nakatira ang mga taong hahawak sa iyong kamay hanggang sa huli, kahit pa ikaw ay bulag at bingi. Hindi kami lumapag sa malamig na aspalto. Lumapag kami sa isang pusong mainit na hindi kailanman sumusuko sa kapwa. Sa labas ng bintana, ang araw ay kumikinang sa itaas ng ulap. Pumikit ako at nangako sa aking puso. Sa susunod, pupunta talaga ako sa Pilipinas para sa mas magandang dahilan sa bansang iyon na may mainit na puso. Kung tumimo sa inyong puso ang kuwento ngayon, sana po ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng like at subscribe sa channel. Masisiyahan po ako kung mag-iwan kayo ng komento, kahit maikli lang. Ito po ang channel na Mata ng Puso.